Hello guys! Welcome back to my channel! Alright, ang ganda ng topic po natin ngayon. Isa sa pinakamalaking magbigay ng dividends the past few years, si LTG. 12.63% ang dividend yield niya last year. Solid pa ba ito for year 2024? Welcome back! Ayan, isang dividend stock ang pag-uusapan natin ngayon, si LTG. Maganda ba for 2024 and moving forward? Pag-usapan natin, no? Okay, dividend history lang po, no? Napaka-solid po, no? Medyo maliit po noong 2019, no? At 3.16%. Pero simula nung nag-pandemic, parang ang laki nila magbigay ng dividends. Parang hindi po mapigil, no? Parang hindi mapigil, dire-diretso. At ang ganda-ganda po, no, nagdo-double digit po sila, no? At last year 12.63, although mas mahina ng konti pero marami-rami pa rin po niyan. Alright, ayan po. At ito total po natin ito from itong past 5 years na dividends po natin, no? 50% na po na gain po yan just from dividends alone. Imagine that. Okay, and then hawak mo pa yung stock at sino makakapagsabi, baka mag-capital gains po ito, no? So kaya nga po yung tanong, maganda ba ito for 2024? Alright, no? So last year po kasi ang estimate ko po sa stock po na ito is around 30 pesos per share. That is my personal estimate po, no? Nandun po yung ang aking conviction po nung nireview ko po ito early last year 2023. Ngayon ang tanong, this year, ano ang opinion po natin, no? Okay. I believe po, hanggang ngayon po, no, I believe na undervalued po si LTG, no? And I think ito po ang reason kaya mataas po ang dividend yield ni LTG, no? Hindi po dahil galante, but because undervalued po siya, no? So, yun po ang pinaniniwalaan po natin, no? Hindi po kasi tayo makakita ng matataas na yield, no? Kung hindi po undervalued ang isang stock, no? At mukhang maganda naman ang business po niya. Nag-generate ng free cash flows, no? So kaya may pinamimigay na pera kasi kung wala pong free cash flow, kung wala pong pera yung company to, hindi po nag-generate ng magandang income, wala po ipamimigay na dividends po ito, no? The mere fact na namimigay ng dividends, ibig sabihin maganda ang kita po niya, no? At very undervalued siya kung i-compare po natin sa earnings po niya. Okay, maliwanag po ba yun, no? Kaya lang po, nung na-review ko po ito last year, no? Of course, nobody is perfect. Kaya nga po natututo po tayo, no? Ito, natutunan ko lang din po sa mga viewers ko po. Katulad po ninyo, hindi ko po na-consider yung syntax. Hindi po ako familiar no syntax nung na-review ko to last year, no? Although nabasa ko po yung syntax pero masyado ko rin pong in-underestimate yung syntax. Hindi ko po inakala na ganong kalaki ang syntax, no? Akala ko po hindi masyadong malaki pero ang laki pala at ang laki ng epekto. Akala ko po something na masusurvive po nila pero parang hindi po. Pag tiningnan natin yung annual reports po nila, parang tagilid po talaga itong syntax po na to, no? So yun po ang istorya po, no? Ayan po, i-review lang po natin. Kinapture ko po yung syntax po, no? Ito po yung sa website, no? Tinignan po natin, no? Ito nga po, no? Pataas ng 5 piso kada taon ang tax po, kada pakete po per pack ng sigarilyo. Ang bigat po niya, no? Nag-umpisa ng 45, ginawang 45 ng 2020, naging 50, 55, 60, napakabigat na po niyan. No, napakabigat na po. Tax pa lang po ito. Hindi pa po kasama yung sigarilyo dyan. Tax pa lang po ng sigarilyo po yan. Yung tax pa lang parang ayaw mo na mag-yosis, sobrang mahal. At hindi pa po natatapos po yan. No? Sabi po dito, yung rate ng tax po, i-increase ng 5%. Every year, itataas ng 5%. Effective 2024. So, ibig pong sabihin yung kalbaryo po ni LTG sa pasan-pasan po na tax mo na to ay hindi pa po natatapos at dire-diretso pa po ito 2024 moving forward. Ayan po ang batas po na nangyari po, no? Ayan. So astronomical po ang increase ng tax, no? And ano po nangyari? Ang consumer po, syempre, ang bigat ang taas ng inflation, no? Ang sweldo hindi naman tumataas. Anong nangyari? Of course, no? Naghanap ng iba ang consumer at marami po, no? Lalo na po, no? Yung mabababa ang disposable income, yung mga masa po ay marami po talaga ang hindi po kinaya na po ito at
nauso po ang illegal cigarettes, no? At kaya hindi po masusugpo po yan. Kasi dahil po sa tax po na ito, nagkaroon ng bagong industry which is illegal na cigarette dahil nga po sa sobrang taas at ang nasaktan po yung mga legal tulad ni LTG yan, nasaktan po siya at talagang dumudugo po talaga, pabagsak ng pabagsak po ang kanilang income sa cigarette business po nila, no? Plus guys, no, again, natutunan ko po sa inyo, ako po hindi po ako masyadong familiar po kasi hindi naman po ako into Yossi, no? Hindi ko po alam yung culture po na to. Ayan mo, nagiging popular po talaga yung vape. At narinig ko nga po sa mga subscriber to pong vape po na ito. And nagtingin-tingin, nagtanong-tanong po ako sa mga kaibigan ko. Wala, nabuksan yung isipan ko na sobrang talamak na po ng vape na culture po ngayon. Sobrang dami po nagve-vape na po ngayon. Isa rin po sa problema po ito, no, ng LTG, no? Okay, so 9 months operation, reviewin po natin anong nangyari, no? 9 months ng 2023, no? Kung makikita po natin dito, sorry, natakpan ng logo ko. Pero, no, ang 2022 po ito, no? Ang Tobago po nila ay kumita po ng 12 billion. Yung Tobago business po nila, that is 2022, 9 months, no? From January to September. Ngayon, pagdating po ng 2023, 9 billion na lang po, no? 9 billion na lang po. Sorry, natakpan po talaga pero itatabular ko na lang po para di po kayo mahirapan. Tapos tinrace ko po hanggang 2021. Kaya lang po syempre, kulang-kulang ang data dati sa Pilipinas, sa mga fundamental data. Ito lang po ang nakalap po natin, no? 2021, ang kita po ng Tobago business, again, no, income po na galing sa kanilang Tobago business is 13 billion po ang kinita, no? And then 2022, 12 billion, no? At pagdating ng 2023, 9 billion for the 9 months po ito ng bawat taon po, no? 9 months na operation po. So makikita po ninyo yung pattern po talaga, pababa ng pababa po talaga. Pasama ng pasama dahil nga po talaga tinataasan mo yung tax eh. So nagbabawas po, umaalis sa mga customer, umaalis sa mga consumers po talaga at naghahanap po ng iba kung hindi po magve-vape ay ayan po, mag-illegal cigarette or siguro yung iba hindi nila naninigarilyo. Hindi ko po alam, no? Okay. Tobago business is slowly declining. Yun lang po ang nakikita natin data. Kung ano yung reason behind, hindi ko po alam. Pero yun nga, Tobago business is slowing, no? Declining, no? Nasaktan po talaga, no? And how about naman po yung overall business, yung totality ng LTG? Kasi hindi lang naman po Tobago, si LTG. Although dyan po talaga nag-umpisa ang LTG sa Tobago po, no? Ang overall po ay yung first 9 months po ng buong company, medyo humina po ang kanilang net income. Pero konting-konti lang po, no? Pwede na po natin patawarin. Pero makikita po natin, no? Yung revenue ay nag-grow naman po ang revenue. Pero po, ang kanila pong earnings ay mas maliit po, no? Mas maliit, no? Okay. And pero po, yung last 3 months po ng 2023 ay medyo bumawi naman po ng konti. So pwede na po nating sabihin po na siguro the same lang po ang kita. Pagdating sa kita, the same lang po, no? As 2022 and 2023. Pero yung revenue naman po ay still growing and growing. So we could consider that this company is growing po, no? Although nagsasuffer po ng konti ang kanilang bottom line ngayon. Pero of course, okay lang po yan. Yung revenue pa rin po ang pinaka-importante. At kung titingnan po natin, no? Ang kanilang revenues and net income, makikita naman po natin ng pattern, no? Na growing po. Ang company po na to nagkaroon lang po ng konting slowdown noong pandemic. Pero ayan naman po, no? Kitang-kita nyo naman po, no? Yung net income po nila since 2019 ay maganda po ang net income po nila. Medyo gumanda po kaya nakapagbigay po sila ng magandang dividends po sa ating lahat, no? Alright. So LTG po, no? Sa hindi po masyadong familiar sa business po ng LTG, marami pong negosyo sa loob ng LTG. May real property, no? May kung ano-ano po silang negosyo po sa LTG, pero po maliit lang po ang contribution ng ibang business po nila. Dalawa lang po talaga ang major po na contributor ng LTG. That is their Tobago business and their banking business. Dalawa po ang nagbubuhat po nito. Combine po dito. Pag kinumbahin mo po ang dalawang ito, alam ko 90+% po ito ng nag-attribute na kanilang revenues and income. So this is LTG, pwede po natin sabihin majority po talaga is Tobago and bank po talaga po ito, no? And yung bangko po nila ang nagbubuhat po sa ngayon. Sa ngayon po, siya ang nagbubuhat po, no, sa LTG.
At kamustahin naman po natin ang price sa presyo sa market for the past 5 years. So hindi po masyadong malinaw kung saan tayo papunta ngayon, no? Parang nagko-consolidate, no? Sa ngayon, no? Okay. And the market have mixed feelings po kasi, no? Sa growing overall, no? Pero yung overall po kasi niya growing, yung overall business parang nag-grow naman. Pero yung tobacco nga po kasi nagde-decline. So syempre, hati po ang puso ng mga tao. Kaya pag tinignan natin yung chart, hindi pa rin po malinaw kung saan po tayo papunta, no? Alright. Ayan po, no? At kung titingnan naman po natin ng valuation, okay? Hindi po natin pwedeng tingnan ito mga current ratio or itong mga pagdating po sa balance sheet. Mahirap pong i-analyze po ito kasi malaking part po ng LTG is bank po, no? So skip po muna natin. Pero kung titingnan natin ang valuation with the PE ratio 4, price to book 0.4, parang undervalued nga po pag titingnan po natin, no? Marami pong asset at marami pong earnings for the price that we are paying. So medyo mukhang cheap nga po pag tiningnan natin yung overall valuation ng company po na to, no? Ako po, sa ngayon po, 2024, my belief is LTG is worth at least 20 per share. At least, no, 20 per share. Ang tingin ko lang po, ang pakiramdaman ko lang po, no, 25 to 30, pwede po, pwede. Very undervalued po ako kung tatanungin. Pero sometimes po, no, being undervalued is meaningless. Meaningless kung hindi rin naman po ito makaka-attract po, no, ng buyers at kung walang po confidence ang po, no, or natatakot ang tao dahil sa cigarette business po nila. So hindi rin po natin masasabi, no. And it gives good dividends, no. Mukhang may ibubuga po ito. Medyo humina po ang kanilang earnings ng 2023. So I think bababa po ng konti, pero I think papalo pa rin to ng around 8 to 10%. Hula ko lang po for this year 2024. Feeling ko po around 8 to 10% ang ibibigay na dividends po ni LTG. So I think kung dividend investor po kayo, this is something you could consider kung hindi po kayo nababother, no, sa declining profits ng tobacco business, sa declining business ng tobacco, and kung medyo confident po kayo na mag-invest sa bank, no, kasi yung bank po lang po talaga naghahatak po sa kanya ngayon at kailangan po talagang maging maganda ng banking sector po nila, no. But for me, para lang po sa akin, no, ako lang po ito, no, kasi magkakaiba po tayo investor, no. Since LTG is 50-50 bank and tobacco, hindi po talaga ako mahilig sa bangko at ayoko po mag-invest sa bangko at iniiwasan ko po ang bangko for the reason na hindi ko po ako naniniwala na competent po ko na mag-invest sa bangko. Para lang po sa akin yun, no, I feel na marami pa po akong kakainin bigas bago po mag-invest sa bangko. Gusto ko po pag-aralan ng bangko at magkaroon po ako ng maraming kaalaman bago ako mag-invest sa bangko. So for now, hindi po ako interested mag-invest in any banks at hindi rin po ako mahilig sa nagde-decline na business. So yung bank niya ayaw ko, yung tobacco niya nagde-decline. So para po sa akin, pass po muna ako sa LTG. Although undervalued po ito, pass po muna ako ngayon sa stock po na ito, no? And of course, I did buy LTG last year. Actually, nung nireview ko po ito last year, bumili po ako ng LTG, no? Pero nagkaroon po ako ng change of heart in the middle. Nung na-realize ko po itong syntax na to, medyo kinabahan din po ako. So binenta ko na rin po after a few months at I think, hindi ko alam kung nag-loss ako dito ng konting-konti or break-even. Baka break-even lang po, no? Ayan, and minsan nag-post ako last year, may detractors po ako last time na nag-post po ako about LTG last year, no? Kasi pagkatapos ko i-promote si LTG, binenta ko raw, parang pump and dump daw ang ginawa ko. So medyo nakakatawa lang po ito kasi nung ginawa ko po yung review ko ng LTG, 500 lang po subscriber ko. And even today, hindi naman po malaki yung channel natin. So wala pong effect ang pinagdadadaldal ko po dito sa market. Hindi ko po kayang pagalawin ang market. At ang position ko po sa LTG ay napakaliit lang po, no? 10 to 20,000 pesos lang po ang nilagay ko po sa LTG. This is less than 1% of my portfolio. Nag-invest na po ako dito kasi gusto ko lang mapilitan na tingnan ko siya, no? Kasi kung hindi, kakalimutan ko to, no? So nag-invest lang po tayo ng konti para mapili. Pero this is less than 1% of my portfolio. So hindi po ako seryoso sa LTG, no? And I feel, no, stock investor na nanonood po sa mga YouTube channel katulad po natin, these are very, very smart people. All of you, I think, very, very smart people na hindi naman po kayo basta-basta naniniwala sa mga hype po na yan. Of course, gusto niyo lang po na makita ano opinion ng ibang tao para ma-compare nyo lang po yung analysis niyo kung may
kung may ibang point of view, no? Pero it doesn't mean na susundan po ninyo yung mga napakikinggan. Alam ko hindi naman, hindi ganon ang mga viewers. Viewers are very, very smart people. That is what I believe. But speaking of subscribers, salamat po. Naka 4,000 subscribers na po pala ako. Thank you so much po sa inyo, no? But para lang po sa akin, no? I don't have 4,000 subscribers. Wala po ako 4,000 subscribers ngayon because what I gained is 4,000 new friends. Salamat po sa mga bago kong kaibigan. Thank you so much. Sabay-sabay tayong nag-aaral at natututo sa investing. This channel is not a guide on what to buy or sell, no? Hindi po tayo authority, hindi po ako authority, hindi po ako magaling, no? Ang point lang po natin, Tio, it's about learning, no? Sometimes, no, you learn from me, sometimes, no, and most of the time I learn from you guys, no? Sa mga feedback po ninyo, natututo po ako. Sa mga correction po ninyo, natututo po ako. Maraming salamat po. Thank you all. At disclaimer, hanggang dito na kwentuhan natin, no? Basahin nyo na po ang mga disclaimer po na ito. Alright, salamat po, no? Salamat po sa inyong lahat sa pagtitiwala po ninyo at pagsusubscribe. Pakikinig po ninyo lagi sa akin at syempre sa mga sharing po ninyo. Maraming salamat po. Like, subscribe, share, hit ang notification bell. Kwento pa tayo sa comment section. To God be the glory. Happy investing po. God bless sa inyo. Bye-bye.